Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pakikipaglaban niya kay Zulongyan at napatay niya ito. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong pakikipagsapalaran ng ating bida sa santuwaryo ng Diyos. Hansen, ano ang napuntahan mo kani-kanina lamang? Ito ay sandali mula nang magkita kami. Mag-hangout tayo minsan. Ang hologram ng isang nakangiting gwapo na may buhok na may edad na tungkol sa edad ni Han Senador ay lumabas mula sa comlink. Saan tayo pupunta? Natutuwa si Hansen na makita si Zhang Danfeng, ang may mahabang buhok na tao. Lumaki silang magkasama, at siya ay anak ni Ji. Zhang, ang abogado. Halika muna, si Han Hao at Zushi ay kasama din ko, at halos nandoon kami, sabi ni Zhang Danfeng. Oo naman. Tumanggaw si Hansen at lumabas ng pintuan. May isang maliit na pribadong jet na nakapark sa labas, at si Zhang Danfeng ay kumakaway sa kanya mula sa upuan ng driver. Pumasok si Hansen at nakita ang isang batang babae at isang lalaki na nakikipag-usap sa mga upuan sa likod. Ang batang babae na nagngangalang Zushi ay napakaganda at banayad. At ang tao ay si Han Hao, anak ng tiyahin ng taba ni Hansen. Ang tiyahin ni Hansen ay isang agresibong babae, kaya't minana ni Han Hao ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang apat na kabataan ay lahat ay lumaki ng magkasama. Gayunpaman, pagkatapos ng aksidente ng ama ni Hansen, maaari lamang siyang pumunta sa pinagsamang sapilitang edukasyon, habang ang natitira ay nasa mga pribadong paaralan. Tumanggaw si Hansen kina Han Hao at Zushi at umupo sa co-pilot seat. Tumingin si Han Hao sa kanya at patuloy na nakikipag-usap kay Zushi, hindi pinansin si Hansen. Zushi, dapat mong makita ito. Dollar ay kumalas lamang sa kanyang kamay at naging isang halimaw na may mga binti ng kabayo, isang pang-itaas na katawan at isang ulo ng baka sa gintong sandata. Anak ng langit at ang kanyang gang ay walang magagawa kundi panoorin siyang humalili. Medyo nagulat si Hansen nang makita si Han Hao na tumalsik. Hindi niya alam na random ding ipinadala si Han Hao sa Steel Armor Shelter. Si Han Hao ay mas bata sa kanya ng 3 buwan, kaya dapat ay kaarawan lang niya at nakapasok sa God's Sanctuary. Sa hindi malamang dahilan, kung ang mga wala pang 16 na taong gulang ay teleport, ang kanilang mga katawan ay magderones ng hindi maibabalik na pinsala. Kaya ayon sa mga batas ng Alliance, ang isa ay dapat na 16 na taong gulang upang may teleport sa Sanctuary ng Diyos, anuman ang katayuan sa lipunan. Hoy Frenzy, saan tayo pupunta? Tanong ni Hansen kay Zhang Danfeng. Kahit na si Zhang Danfeng ay isang magandang lalaki, siya ay naging baliw sa tuwing siya ay nakikipag-away, kaya ang palayaw. Lumiwanag ang mukha ni Zhang Danfeng, Starlight Martial Hall. Ang aking idolo na si Tang Xinliu ay sasabak sa isang exhibition fight na gaganapin doon. Siya ang pinili noong nakaraang taon, at ang kanyang kakayahan sa broadsword ay napakabangis. Si Zhang Danfeng ay puno ng pananabik. Sa panahong ito kung saan ang lahat ay nakatuon sa ebolusyon, ang mga bituin ay hindi na nanggaling sa pag-arte, pagkanta, palakasan at esports, kundi sa pakikipaglaban. Sa God's Sanctuary, isang beses bawat taon ng Martial Hall ng bawat shelter ay sabay na magbubukas, at ang mga nasa top 100 ay maaaring magkaroon ng kanilang mga pangalan sa martial skill sa Martial Hall. Ang mga kampyon mula sa bawat shelter ay magiging karapat-dapat na makipagkompetensya sa kanilang sarili. At ganoon din ang nangyari sa lahat ng 4 na yugto ng Sanctuary ng Diyos. Ang nangungunang 10 mula sa bawat yugto ay maaaring magkaroon ng kanilang mga pangalan sa Sacred Steel, na pampubliko sa lahat sa parehong yugto, at makakuha ng titulong, ang pinili. At ang 10 pinili ay magiging pinakamainit na bituin ng taon. Sa nakalipas na mga taon, si Qin Zuan ay palaging kampyon ng Steel Armor Shelter, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi kailanman nasa Sacred Steel, kaya hindi siya kailanman kabilang sa top 10 ng First God Sanctuary. Ranking number 5 noong nakaraang taon, si Tang Xinliu ay kilala sa kanyang mabangis na kasanayan sa broadsword. Siya ay napakatanyag sa mga kabataan at mas nagustuhan pa kaysa sa nangungunang 4. Siya ay binayaran ng kasing taas ng 10 milyong levo dollars para sa anumang exhibition match. Alam ang kanyang kasikatan, gayunpaman ay nabigla si Han Senador nang makita niya ang isang buong bahay sa Starlight Martial Hall na kayang tumanggap ng higit sa 100,000 tao. Maraming baliw na tagahanga ang may hawak na mga karatula at tinatawag ang pangalan ni Tang Xinliu. Sa kanyang pagpapakita, isang batang babae ang labis na nasa sabik na siya ay nahimatay. Kung may lalagay ko ang aking pangalan sa Sacred Steel tulad ni Tang Xinliu minsan sa buhay ko, alam kong nabuhay na ako. Hinahanga ang sabi ni Zhang Danfeng. You will frenzy. Ngumiti si Hansen at sinabi, pinapanood ang mga kabataan sa paligid niya na nababaliw sa hitsura ni Tang Xinliu. Napakahirap. 3 buwan na akong nakapasok sa God's Sanctuary.
Bagamat bumili ako ng ilang primitive flesh at isang primitive beast soul, mahirap pa rin para sa akin na manghuli ng kahit anong mutant na nilalang. Kung makakabili ako ng mutant beast soul, it would be mas madali. Ngunit kahit na mayroon akong pera, ang mga tao ay hindi kinakailangang ibenta ang kanilang mga mutant na kaluluwa ng hayop. Umiling si Zhang Danfeng na may mapait na ngiti. Naisip ni Hansen ang kanyang sarili ng may panghihinayang, ang tanging bagay na maaaring dalhin mula sa sanctuary ng Diyos patungo sa tunay na mundo ay isang kaluluwa ng hayop, habang maaari lamang itong gamitin ngunit hindi ipagpapalit doon. Kung hindi, makakagawa ako ng mga mutant na nilalang at makakakuha ng ilang mutant na hayop, mga kaluluwa sa kalaunan, na maaaring talagang makatulong sa frenzy. Haha, kung gayon maswerte ako kaysa sa iyo, Danfeng. Kakapasok ko lang sa God Sanctuary at nakakuha na ako ng mutant beast soul. Sayang nga wala ka sa Steel Armor Shelter, kung hindi, pwede tayong manghuli ng magkasama at makakatulong ako, ikaw, pagmamalaki ni Han Hao. Nakakuha ka na ng mutant beast soul. Sabihin mo ang totoo, hinanap mo ba ito o binayaran mo? Umiiyak si Zhang Danfeng, nakatitig kay Han Hao. Siyempre ako mismo ang nanghuli nito, malakas na sabi ni Han Hao. Natawa si Hansen sa sarili. Mula noong bata pa siya, palaging nagtataas ng boses si Han Hao kapag nagsisinungaling siya. Malamang na binili siya ng kanyang mga magulang ng mutant beast soul sa napakalaking halaga ng pera. Ang pinakamurang mutant na kaluluwa ng hayop ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, at ang mabubuti ay 10-10 milyon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hinahabol ng kanyang mga kamag-anak ang lumang bahay. Ito ay isang malaking gastos para sa kanila. Kahit na ang kumpanya ay kumita ng malaking pera, malamang na ginastos na nila ang lahat sa ngayon. Si Tang Xinliu ay talagang kahanga-hanga. Bagamat isang exhibition fight lang, ang kanyang kakayahan sa broadsword ay napakabilis at mabangis na halos naging invisible ang kanyang broadsword. Matapos manood ng ilang sandali, alam ni Hansen na si Tang Xinliu ay dapat na nag-practice ng premium Hyper Geno Arts at natutunan ang kanyang mga kasanayan sa armas mula sa mga masters, at hindi siya kalaban ni Tang Xinliu. Nanalo si Tang Xinliu sa laban at nagpatawag ng isang beast soul para gumanap, na naging hugis 3 metrong Tyrannosaurus na nilalang at binasag ang isang malaking bato gamit ang ulo nito, na pumukaw ng hiyawan. Panipi, sacred blood na hayop na kaluluwa ng nagngangalit na Dementor. Gagawin ko ang lahat para sa isang beast soul na tulad nito. Tinitigan ni Zhang Danfeng si Tang Xinliu, na naging isang halimaw na may namumuong bibig. Ito ay wala. Ang matalo na kaluluwang ito ay hindi katulad ng $1 na mayroon. Han Hao sputtered tungkol dollar na parang ito ay ang kanyang sarili. It would take a showdown to tell. Si Tang Xinliu ay idolo ni Danfeng, kaya nagalit siya nang marinig iyon. Hindi ko alam kung gaano kahusay si dollar, ngunit ang kanyang sacred blood beast soul ay ninakawan mula sa iba, at ito ay hindi isang chivalric act. Kahit na siya ay may dakilang beast soul, hindi siya may kukumpara kay Xinliu. Namula si Han Senador sa kahihiyan at naisip, "Oh frenzy, hindi mo alam kung gaano ako kahirap. Paano ko pakakawalan ang pagkakataong ganoon? Not to mention Son of Heaven was my enemy." Nag-aalang din si Hansen kung sasabihin o hindi sa kanila na si Dollar ang kanyang sarili ngunit nagpa siya na huwag. Wala itong may dudulot na mabuti sa kanila, kung tutuusin.